Pinuri ni Coach George Gallant si Chris Ross bunga ng panalo versus Ginebra. Si Coach Tim Cone nagpakita ng pagkadismaya sa kanyang grupo matapos yumukod sa SMB. Ano ang mga sinabi niya tungkol sa kanyang players, partikular sa kanyang first 5? Tutukan po natin yan. Pero bago yan, hihingi po tayo ng isang subscription sa lahat ng dumadaan sa ating munting channel kung nagugustuhan nyo ang ating palabas. Kung medyo mabigat ang subscription, siguro kahit isang like at isang share na lang po yan. Okay na po ako dyan. Maraming salamat. Binalasan ng San Miguel Beer ang tropa ni Coach Tim Cone sa kanilang naging mainit na bakbakan kagabi lamang na ginanap sa Araneta Coliseum kung saan nagtala si Don Trollano ng double-digit na performance. Bago pa nagsimula ang bakbakan, iniisip na kagad ni Coach Tim Cone ang pagpasok ni Don Trollano. Ano nga ba mga sinabi niya tungkol dito? Ito po si Coach Tim sa report ni Joseph Ramos ng Business Mirror. Ang pagsama nila kay Don Trollano ay magkakaroon ng malaking impact sa kanilang performance at kahit wala si Junmar, matindi ang SMB. Kailangan naming mailabas ang A-game para magkaroon ng pagkakataong manalo. Kita nyo hindi pa naglalaro yan. Alam na po ni Coach Tim ko na magkakaroon ng malaking impact si Don Trollano sa kupunan po yan ng SMB. Na nangyari po yan kasi kumamada po si Trollano ng 16 points. Of course, kasama ni Trollano dyan si Chris Ross at iba pang mga kasama niya dito sa SMB na kumamada rin ng napakalaking 22 points. Ito si Chris Ross para butatain po ang Ginebra sa score na 95-82. Actually, nakahabol pa ang Ginebra nung kumamada po sila ng 11 points sa 4th quarter upang idikit ang bakbakan sa score na 79-74. Pero muli nilang inagaw muli ng SMB ang lamang nang kumamada naman sila ng 13 straight points, 92-75 po yan. 1 minute and 52 seconds na lang pong natitira sa orasan, di ba? So, ganun kainit ang naging bakbakan. Sa panalo ng SMB, kung saan umakyat sila sa team standing sa pamamagitan ng kartadang 4-3. Dati po yan, 3-3. Katuwang nila ngayon ang Ginebra sa kartadang 4-3. Ano ang masasabi ni Coach George Gallant? Sino ang inasahan niya talaga bukod sa iba pang mga players ng SMB? Ito po si Coach George sa report ni Sir Ruben Terrado sa Spin. Lagi namang hahabol ang Ginebra. Kailangan lang naming manatiling poise at compose. At bilang point guard, maganda ang ginawa ni Chris Ross. Masaya ako na pinumunuan niya ang kanyang kupunan. Aminado si Coach George Gallant na kaya talagang habulin ng Ginebra ang anumang lamang na meron ng kalaban. Dahilan, kaya sobra yung pasasalamat niya kay Chris Ross kasi pinangunahan niya yung kupunan. Hindi nagpatinag sa tikas ng Ginebra kahit humabol pa sila. At nakarating po sila sa 4 na puntos na lang yung lamang ng SMB. Hindi nagpagulat, di ba? Sabi nga nila, iba yung attitude na pinakita nila kagabi kasi kahit wala si Junmar, naisalba nila kupunan sa isang napaka-convincing na panalo at sa Barangay Ginebra pa nila ginawa yan. Alam naman natin ang Gin Kings, hindi basta-basta natatalo to sa endgame, lalo na kapag nakahabol sila. Pero kagabi po yan, iba ang naging storya. Kung yan ang naging pahayag ni Coach George Gallant, ano naman ang masasabi ni Coach Tim Cone matapos talunin ng SMB? May dapat bang sisihin or ikadismaya si Coach Tim sa naging performance ng kanyang mga players? Ito po si Coach Tim sa report ni Sir Jerry Ramos sa Spin. Hindi ko may pagmamalaki mga players na naglaro hanggang dulo, pero sobrang na-disappoint naman ako doon sa unang grupo ng players na sumabak sa bakbakan. Obviously, malaki ang inasahan ni Coach Tim sa 5 players or sa kanyang first 5. Pero base sa ipinakita at sinabi na rin ni CTC or ni Coach Tim Cone, hindi sila naging impresibo dahilan para manalasa ng gusto ang SMB. Nung first quarter, 2 lang ang lamang ng SMB, 24-22. Pero pagpasok ng second quarter, lumobo bigla ang kalamangan kung saan nagtapos sa halftime sa score na 56-36. Grabe, no? 20 points kagad ang lamang. Ano nga ba ang paliwanag ni Coach Tim Cone sa kanyang first 5 na lumikha ng kanyang pagkadismaya sa nasabing bakbakan? Ito po ang sinabi niya sa report ni Sir Jerry Ramos sa Spin. Nandyan ang unang grupo hindi dahil sa kanilang mga pangalan o kung sino sila, kundi dahil karapat-dapat sila. Dapat, ine-earn nila yan gabi-gabi. Pero ngayong gabi, hindi Grabe yung pagkadismaya ni Coach Tim Hindi talaga maitatago. Tambangan ka ba naman ng SMB na umabot hanggang 24? Hindi ka ba madidismaya talaga? Pero syempre, walang personalan po yun. Sabi nga nila, trabaho lang yan. At malimit nilang pinag-uusapan yan. Ang problema, hindi niya talaga nakuha ang inaasahan niya dito. Pero in fairness naman sa Ginebra, naibaba pa nila ang lamang ng SMB sa 7 nung magtala sila ng 23-9 run kung saan dumikit sila sa 82-75. Less than 5 minutes na po yan sa ball game. Pero yun nga po yun, sinunog pa rin sila ni Chris Ross at Jericho Cruz matapos silang manalasa. Kung dismayado si Coach Tim Cone sa kanya naging first 5 versus SMB, ano naman ang masasabi niya sa second unit ng kupunan? At sa kabuuan,
ano ang tingin niya sa naging performance ng team. Ito po si Coach Tim sa report ni Sir Jerry Ramos sa Spin. Yung ikalawang grupo, nagpakita at naglaro ng maayos. Naglaro ng may buhay at may intensity. Pero sa kabuuan, isa itong nakadidismayang performance. Kitang-kita po natin talaga yung pagkadismay ni Coach Tim sa bakbakan at sa pagkatalong na itala nila versus SMB. Well, siguro isa lang ang nakikita natin dito kung bakit ganun siya kadismayado, di ba? Malamang inasahan niya na magpapakita ng maayos ang lahat ng kanyang players versus SMB. Pero base sa itinala nilang laro at pagkatalo, hindi ganun na nangyari. Isa pa, nagawa nilang humabol pero hindi naging matagumpay kasi sinunog lang sila ng SMB sa dulo. Sa ngayon, bagsak sa 4-3 win-loss record ang grupo ni Coach Tim Cone. Kapantay ng SMB na nagmula sa 3-3 win-loss record. Malaking bagay po yan sa SMB pero malungkot naman yan sa parte ng Ginebra kasi imbes na madagdagan ng panalo, lumagapak pa sila imbes na magtala sila ng 5-2 kung tinalo nila ang San Miguel Beer. So guys, maraming salamat.